Yung mismo si Trump, may babala na rin sa ICC. Oo. May babala na rin sa ICC. Ang nung nakaraan, ang ginawa niya, pinatigil niya ata yung mga aid. Ano, kung meron mga foreign aid galing sa Amerika na pinapadala dyan sa ICC na yan. Halimbawa, may isang negosyo Oo. na nakita niyang nagpapadala ng tulong sa ICC. Yung negosyo na yun, ang Winawarningan niya. wawarningan niya. Huwag na kayo magpadala. Oho. At ngayon ay may dagdag pang sanctions na pinaplano si Donald Trump. Ayun. Ay, Kung hindi nila ititigil yung pagpapa-aresto dun sa mga kaalyado niya. Oho. Kaalyado, yung Israel, tsaka nga yung Russia. Ayan po mga kaibigan, talagang makalaboso na po itong mga judges ng ICC guys. Ay talagang tutuluyan sila niyan, di ba? Napakaganda po itong napakaganda po itong pangitain sa kaso po ni Tatay Digong. Kasi nagsasabi po ito guys, or nagpapahiwatig po ito mga kaibigan, na itong ICC po, wala talaga silang jurisdiction. Kahit sa Pilipinas po, wala na. Dapat talaga, hindi na po kasuhan. Kumbaga, dapat absuelto na yan si Tatay Digong o kaya pauwi na lang sa Pilipinas Kasi wala naman talaga Katulad yan, ang tagal po. Ang hearing niya, dapat, sabi daw, December. Mukhang hindi na naman po matutuloy. Mukhang sa susunod na naman po na taon. Pang ilang months na po si Tatay Digong. Kung hindi ako nagkakamali, 9 months na yata siya. Malapit na po siya mag-isang taon sa ICC mga kaibigan, ang ating former President Duterte. Kaya po kanina guys, mayroon pong balita, ipapakita ko lang sa inyo ito para kayo na pong bahalang humusga. Dahil meron pong kumakalat kanina sa social media na meron dong kapalit itong si Karim Khan, itong dating judge po or one of the judges ng ICC na tuluyan na pong tinanggal dahil po sa kanyang kaso. Ngayon mga kaibigan, meron pong lumabas kanina. Ito, pakita ko lang sa inyo. Siguro nakita nyo na ito. Malamang sa malamang nabasa nyo na po ito mga kaibigan. Ayan po. Hindi pa yung Russia, kahanga-hanga Ayan po mga kaibigan, kapapasok lang po ito kanina na balita po na in accordance with the Rule 34, I am committed to supporting former President Rodrigo Duterte in his pursuit of the truth and ensuring a fair examination of the facts regarding his innocence. Ito daw mga kaibigan, ito daw yung bagong judge ng ICC na kapalit daw ni Karim Khan. So binasa ko guys, okay naman yung okay naman yung sinasabi niya na tutulungan niya si Tatay Digong. Kung totoo po ito mga kaibigan, ay talagang magandang balita po ito. At least, kung meron po tayong isang judge na papanig po sa side ng ating former President Duterte, at least hindi po mahihirapan ang mga defense ng ating Tatay Digong. Pero mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, dahil mga inggitero po itong mga makaliwa, inggitera po itong mga pinklawan, mga dilawan ng mga ewan, itong mga bangag, ngayon may pinapakalat po sila. Ito po, ipakita ko sa inyo kung ano po yung pinapakalat nila patungkol po dito. Na di umano'y isa daw itong fake news. Hindi daw ito totoo mga kaibigan. Wala daw pangalan na ganito. Okay, ito pakita natin. Ito po ngayon ang kanilang counter. Ayan fake news. Sus Mario Josep. Fake news daw mga kaibigan. Anyari, Sabi na nga ba, sasabihin ka agad fake news Ayan fake news alert. Pakikalat mga ka-DDS. Ayan isang bagong deputy prosecutor na si Judge Ambao Tukam ang umano'y itinalaga kapalit ni Karim Khan. Ayon sa mga kumakalat na ulat, nangako raw si Judge Ambao Tukam na tutulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte or Tatay Digong Duterte sa kanyang trial sa ICC. Nauna nang nabalita si Karim Khan na umano'y tinanggal sa pwesto kasunod ang mga aligasyon siya ay binayaran ng gobyerno ni Bangag Jr.
Narito ang kanyang pahayag. In accordance with the Rule 34, I am committed to supporting former President Rodrigo Duterte in his pursuit of the truth, ensuring of fair examination of the facts regarding his innocence. Yan po si Judge Ambao Tukam, ICC Deputy Prosecutor. Naku, Deputy Prosecutor pala ito. Pero mga kaibigan, binansagan po itong fake news. Ayan o, nakalagay o. Pinost po ito sa Facebook at sinabing fake news. Hindi daw totoo mga kaibigan at wala daw pangalang Judge Ambao Tukam. Sinerch po ito ng mga dilawan, mga pinklawan, mga bangag ay wala daw lumalabas or hindi daw ito itinalaga ng ICC kasi wala daw pangalan na ganito. Ako po mga kaibigan, personally po, nag-search din ako guys. Siyempre, hindi naman pwedeng hintay mag-search. Tiningnan ko rin, no? Wala naman talagang pangalan na ganon, na ganito. So, malamang sa malamang mga kaibigan, baka siguro fake news po ito. Pero ito lang po masasabi ko sa inyo ha. Ito po ang problema ng itong mga makaliwa na to. Ayaw nilang tanggapin. Pag meron po tayong mga ganitong balita mga kaibigan, ipagpalagay po natin na meron po talagang judge na ganitong pangalan at talagang gusto niyang tumulong kay former President Duterte. Dahil po, tama naman po ang sinabi dito guys, itong Rule 34. Ano po yung Rule 34 na yan? Kasi kung isi-search nyo po ng maigi mga kaibigan, patungkol po ito sa jurisdiction. Totoo naman talaga. Bakit ko po sinabing totoo? Patungkol po ito sa jurisdiction mga kaibigan. Ito po, i-counter po natin yung sinasabi nilang fake news para magkaalaman po tayo. Dahil kanina po, may lumabas po na balita, galing po ito kay Attorney Nicholas Kaufman. Okay? I-counter din natin sila. Kasi mga inggitero sasabihin ka agad fake news Di ba? Bakit? Wala bang judge or wala bang karapatan na isa sa mga judges na tutulong kay Tatay Digong? Hindi naman lahat guys. Hindi naman lahat ng mga judges sa ICC ay wala na pong puso, no? Or hindi makatao. Meron din diyan. Meron din diyan tutulong kay Tatay Digong. Imposibleng wala. Ngayon, bakit ko po sinasabi guys na patungkol po ito sa jurisdiction? Dahil naglabas po ng pahayag kanina si Attorney Nicholas Kaufman. At ito daw, ito pakita ko sa inyo galing po ito sa isang mainstream media na itong ICC ay gumagamit pala ng backdoor. Nako, sabi na nga ba dinadaya pala yung ano natin. Dinadaya umano ang ating jurisdiction. O baka sabihin nyo naman fake news ito, galing po ito sa ayan galing po ito sa mainstream media. ABS-CBN po ang nagbalita nito. Former President Rodrigo Duterte's camp said International Criminal Court prosecutors are attempting to backdoor appeal to revive an interpretation of the Rome Statute that would grant the court jurisdiction over the Philippines despite its withdrawal from the tribunal in 2019. See? Galing po ito sa mainstream media Hindi po ito gawa-gawa lang. Gusto nilang mandaya. Gusto nilang i-shortcut para bumalik tayo doon sa jurisdiction. Ayan A former President Rodrigo Duterte's camp said International Criminal Court or ICC prosecutors are attempting a backdoor. See? Gusto pang mangdaya ang mga animal, mga buang. Akala nyo In a six-page document submitted to the ICC Appeals Chamber, Duterte's lead counsel Nicholas Kaufman argued that the prosecution is now perverting the correct interpretation of the law to remedy its own failure to launch a timely investigation while the Philippines was still a member. Duterte's camp said the failure to open investigation before the country's ICC withdrawal rests squarely on the soldiers of the prosecutor. The prosecutor should now accept that the need for accountability cannot be achieved by perverting the correct interpretation of the law and certainly not in the expense of a suspect's expectation, a legal propriety. So mga kaibigan, ipakita ko lang sa inyo para meron po kayong idea guys dito sa kinikwento natin. Kasi kanina lang po ito lumabas Ito po yung argument ni Attorney Nicholas Kaufman.
Ipakita lang po natin. Ayan po, oh. Ayan, galing po ito sa page ng ICC. Oh, ayan, oh. The Appeals Chamber. Ayan, judge. Oh, ilang judge to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itong 6 na judges, ito yung kinasuhan, no? Itong 6 na judges. So, situation in the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Public defense request for to leave to reply to the prosecution response to the appeal brief on jurisdiction. Patungkol po ito sa jurisdiction, mga kaibigan. Itong appeal po ni Attorney Nicholas Kaufman. Ito po, basahin po natin guys para makompleto po yung context natin. Ipakita ko lang sa inyo. Wait lang ayusin lang po natin. Ayan. Lakihan po natin para mabasa ng lahat. Ayan po, Latest ICC update. The defense for former President Rodrigo Roa Duterte has asked the ICC Appeals Chamber for permission to reply to prosecution's response on the jurisdiction appeal. According to the defense, led by Attorney Nicholas Kaufman, the prosecution introduced new and unexpected arguments, particularly on Articles 12.2 or 13C, the 127C of the Rome Statute, and on the issues of the Regulation 28, which justify allowing a reply. Key points from the defense: the pre-trial chamber correctly ruled that the ICC cannot exercise jurisdiction once a state has withdrawn unless the investigation began before the withdrawal took effect. However, the chamber erred in applying the Article 127 as lex specialist to allow late investigations. The prosecution avoided defending this reasoning and instead tried to revive its earlier rejected interpretation without properly appealing it. Because the prosecution raised a new argument through Regulation 28, the defense argues it should be allowed to respond. The defense stressed out that the appeals chamber duty is legal interpretation, not secure accountability of all costs, and that any delay in initiating the investigation lies with the prosecution. The defense therefore requests leave to file a reply. So ibig sabihin, mga kaibigan, may something talaga, no? I-summarize na lang natin kasi mahaba, no? May something talaga. Kaya nga sinabi dito sa balita na talagang pinipilit nila, mga kaibigan, or gusto nila, kumbaga nag-backdoor po sila, guys, nang daya sila para bumalik po tayo doon sa jurisdiction ng ICC. Kasi nga, pag hindi nila gagawin yun, talo na po sila. Panalo po si Tatay Digong. Kung tutuusin, kung titignan nyo mabuti, hindi po ako lawyer, no? Pinag-aralan lang po natin, no? Siyempre, nag-a-analyze lang po tayo, mga kaibigan. Hindi naman natin sinabi na nagmamagaling po tayo, no? Hindi naman gano'n, no? Talagang kahit basahin nyo, ganun din po, malamang sa malamang, ganun din yung sasabihin nyo. Para sa akin po, mga kaibigan, kung tutuusin, kung talagang magpo-focus po tayo sa jurisdiction, talo na po ang ICC. Absuelto po si Tatay Digong. Kasi kahit saan ka magbasa, yun lang, isa lang po ang sinasabi, guys. The moment na nag-leave na po tayo sa jurisdiction ng ICC since 2019, no? Doon sa araw na yun, Attorney Torrio na yun, jurisdiction po. Pero ngayon, wala na. As in totally, wala na po talagang jurisdiction ng ICC. Kasi po, mga kaibigan, kahit i-review nyo lahat ng mga kaso sa Pilipinas, wala pong kaso si Tatay Digong. Kahit nga ICC, hindi naman sila nagkaso, Sabi nila, kinasuhan daw nila si Tatay Digong during sa kanyang pagiging mayor, or nag-investigate daw sila. O asa na? Kung nag-investigate kayo na mayor pa si Tatay Digong, dapat doon pa lang binigyan nyo na siya ng kaso. Pero wala naman